Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebat-lebat na ta with evidence. Ako po mga kabibig, ito ang good news. For me, this is good news already. Sara Duterte, naramdaman ni Sara Duterte pa na tutulungan ni Trump si PRRD. Halaka! Yun na nga ang sinasabi natin. Sekretong-sekretong maano to, bibong-bibo. Knowing na may ginagawang aksyon na ang Trump administration. Parang naramdaman ni Bibi Sara ba na meron talagang pinaplano si Trump. Hello? Ang pinaplano ba ni Trump ay pakawalan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Halaka! Ito ha, sa isang interview kabibig, Vice President Sara, pero sabi ni Bibi Sara na uncertain siya kung si US President Donald Trump ay siya ang makakatulong sa pagpalabas sa kanyang ama. Pero sa kanyang nakikita na posibleng mangyayari yon. Sabi niya dito, but maintain that his case underscores what she described as tribunal political bias. Speaking to reporter, Duterte was asked whether Washington's opposition to the Hague-based court should have implication for former president who is facing the proceeding before ICC. Sabi ni VP Sara, hindi ko alam kung it will come to a release. Okay, bigyan ko muna ng context. Yung kampanya ng Estados Unidos against ICC Court, di ko alam kung aabot siya sa pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero definitely, pwedeng gamitin ng Estados Unidos na example yung kaso ni PRRD sa pagiging biased political organization ng ICC at not really a court of justice. Which is true, kabibig. Pwedeng gamitin yan ni Trump na para mas lalong mahikayat ni Trump yung ibang bansa na iwanan ang ICC. Diba? Mautak si BP Sara sumagot, no? Hindi niya binibigyan ng tawag dito, parang hindi niya pinaparamdam sa Amerika na atat siyang makauwi ang kanyang tatay. Pero deep inside, BP Sara is praying na sana makauwi na si Tatay Digong. Diba? Marami tayong nagpipray, VP Sara, hindi lang ikaw. Maraming Pilipino, lalo na ang ating mga OFWs dyan sa iba't ibang sulok ng mundo na minamahal si Pangulong Duterte. Marami ang nagpipray na sana dumating ang araw na makikita nilang makauwi si Tatay Digong sa Davao at the same time kasama ang kanyang pamilya. O, diba? O, eto ha, ito yung mga pasabog ni Atty. Harry Roque. Panoorin nyo mga kabibig. Pero ang pinaabot kong message talaga sa kanya, and wala akong pakialam kung magagalit ang mga bangag, wag kang magpapahuli. Kasi wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So kaya lang na nakulong si Tatay Digong dyan, kinidnap nga ni Tatay Digong at ako, bagamat nag-desisyon ng ICC na meron silang jurisdiction, hindi pa po tapos yan. Hindi naman po ibig sabihin na palibasa sinabi ng ICC na mayroon silang jurisdiction, ICC lang ang magdedesisyon yan. Hindi po. Dahil ang ICC naman, wala naman pong teritoryo yan. No? Ultimately, yung bansa kung nasaan nakakulong si Tatay Digong ang mananagot kung mali ang pagkakakulong kay Tatay Digong. Kaya hindi pa po tapos ang usapan dyan. Kaya lang, hayaan natin umusan ng proseso kasi kampante naman ako na ngayon na the pressure is on the ICC, talaga mag-iisip sila ng mga pamamaraan para maiwasan yung mas marami pang bansa na bumitiw sa ICC. At yan ay sa pamamagitan ng pagkilala na kapag wala ng jurisdiction ng ICC, hindi makikialam ang ICC. At talaga namang wala ng jurisdiction ng ICC sa kaso ng Pilipinas, kaya dapat hindi siya makialam. Alam niyo malungkot, samantalang si Senator Bato at yung mga dating PNP chiefs ay nakipagpulong sa akin para talagang paghandaan. Si Tatay Digong hindi. Kaya I cannot say, kaya ako walang sama ng loob na hindi ako napipili na abogado ni Tatay Digong other than, siyempre di naman ako makapasok ngayon kasi nga wala akong passport dahil asylum seeker ako. Dahil hindi niya sinabi ever na kukunin ako abogado. Bakit? Kasi hindi niya akalain talaga
na siya ay mahuhuli at malilitis sa ICC. Kapag yan sinabihan ko na PRRD, kailangan natin pag-usapan ng ICC, paghandaan, ang sasabihin niya, ay nako, huwag mong pansinin yan. Dahil wala nang jurisdiction yan. Hindi na tayo pwedeng litisin. Yan po talaga ang sagot niya. Samantalang ang sagot nila General Bato at yung ibang PNP chiefs, paghandaan natin just in case. Yun pagkakaiba. Si Tatay Digong, sigurado na walang jurisdiction ang ICC, kaya hindi dapat paghandaan. Kaya nga, di ba, pinayagan niya na mag-imbestiga yung mga ICC investigators. Alam niya yan. Yung sinabi ni BP Sara sa talumpati niya sa ICC, alam niya yan. Alam ko rin yan. Bakit? Ay nako, wag na. Wag na natin sabihin kung bakit ko alam din. Okay? Pero alam po yan ng aking mga kaklase sa law school kung bakit alam ko mga gawain ng mga investigators sa ICC sa Pilipinas. Gayong ako doon, mga panahon na yon ay nasa Malacanang. Pero in any case, sabi ni Tatay Digong, hayaan mo sila mag-imbestiga. Pakialam mo sa kanila. Wala na naman sila jurisdiction. Pero sila Bato, kahit papano, pinaghandaan. Hindi ko lang alam kung yung mga pinag-usapan namin na mga dokumento na posibleng ebidensya ay nakalap nila kasi nagkaroon ako ng initial list of documents na kakailanganin natin. Hindi ko alam. Pero siguro, wala na yun. No? Kasi nga, nagtatagbo ngayon si Senator Bato. No? Anyway, pag lumutang naman si Bato, I'm sure he can confirm this. Again, hanggang hindi po ma-approve yung aking asylum, hindi ako makakapasok as lawyer dahil wala akong passport. Pero bumuo naman po ako ng team. Pinarating ko kay Senator Bato sa pamamagitan ng Atty. Torion at ng kanyang asawa, yung team na binuo ko na palagi ko naman pong sinasabihan, be ready, be ready. Okay. So anyway, ang kwento, 2 weeks ago, may naghudas. Pero matapos na may naghudas, yung pinagsabihan ng hudas, winarningan din si Bato dahil kabaro. Kaya naman, walang nangyari 2 weeks ago. Pero nung lumabas itong balita-balita na baka nahuli na si Bato, well, unang-una, hindi po ako maniniwala sa kahit anong sasabihin na ng gobyerno. Kasi kita mo ginawa nila kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong, hindi natin alam talaga kung anong nangyayari. Basta ginawa lang nila, kinidnap, pinadala. Until nag-imbestiga ang Senado, hindi natin nalaman, ni wala palang request na binigay ang ICC sa Pilipinas to cooperate for the apprehension. Walang red notice alert ang Interpol. Basta na lang unilaterally, sinabi ni Marcos, dalhin na yan sa The Hague. Kaya ako, maski sabihin ng gobyerno, hindi pa nahuhuli, hindi ako naniniwala dyan. Kasi, siyempre, alam nila na meron pa nakabinbin na petisyon si Senator Bato, kasama yung petisyon na hinain natin, no, para kay Congressman Pulong, na nagsasabi na hindi dapat surrender si Tatay Digong sa The Hague. No? So, kapag yan na-resolba at nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema na talagang wala ng jurisdiction ng ICC at hindi naman sakop ng ICC ang Philippine Supreme Court, ang Philippine Supreme Court ay magdedesisyon ng sarili niya kung may jurisdiction pa o wala ng ICC. Siyempre, hindi na po pwedeng arestuhin ng mga otoridad sa Pilipinas yan. At dahil dyan sa pendency ng kaso na yan, ang gagawin nila, parang ginawa rin nila kay Tatay Digong. Wala nang delay. Wala nang harap-harap sa lokal na hukuman. Wala na yung mga probisyon ng ICC na yan. Basta isasakay sa eroplano at dadalhin sa The Hague. Kaya nga, listo rin naman ako doon sa legal team na binuo ko. Maski hindi ako makakapasok ngayon dahil wala pa akong travel document, at least sigurado na may legal defense kaagad si Bato. Bakit kailangan yun? Kasi nga po, ang daming ambulance chasers dyan sa ICC. Nakakadiri ang mga abogado na magpepresenta sa kanilang mga sarili para maging abogado ng mga akusado sa ICC. Bakit? Kasi meron nga po legal aid. Miski walang pera yung akusado, malaki-laki yung legal aid. 30,000 euros a month yun for a team. Actually, maliit yan kung ikay nakatira sa Europe. No? Pero pwede na rin. At saka yung prestige kasi of having said na umarap ka na sa ICC. Yun ang pinaglalabanan dito. Pero more often than that, kita mo, si Tatay Digong, hindi rin nag-legal aid, may kakayahan naman ang mga naaakusa dahil nga mga dating presidente, mga dating PNP chief, mga senador, siyempre kahit paano makakabayad naman niya. Kaya nag-uunahan yung mga mokong. Alam nyo, dati, naging vice president pa ako ng International Criminal Bar, vice president for Asia.
At taon-taon, nagpupunta ako sa pagpupulong namin, no, habang binubuo yung ICC bar. At dyan nga po, naging unang presidente itong si Peter Haines. Kaya ko yan narekomenda dahil siya yung naging presidente ng ICC bar. At aktibo-aktibo po ako doon sa pagbuo ng ICC bar. Tumigil lang ako mag-attend kasi lahat ng mga meetings namin annually, gastos ako ng gastos. Wala naman akong kliyente. So lahat yan, talagang sayang lang, tinatapon lang ang pera. Tapos pagdating doon sa pagpupulong, mag-aaway lang at saka ang mga French at English lawyers kasi matindi yung competition ng French at English lawyers. Kasi ang language ng hukuma ng ICC ay French and English. So banatan lang sila na banatan at kung mag-away sila, ibang klase, talaga sigawan, kulang na lang, magsuntukan. Sabi ko, wala naman akong kinikita rito, titigil na ako at hindi na ako nag-active doon sa International Criminal Bar. Bagamat, naging prutas doon aming naunang mga ginawa, yung ICC bar na pinumunuan ni Peter Haines na ngayon ay abogado ni Tatay Digong. So malinaw po ha, yung aking sinabi, I stand by it. Merong naghudas kay Bato 2 weeks ago. Wala po akong kumpirmasyon ngayon kung nasan si Bato, pero hindi ko rin po pinagkakatiwalaan ang kahit sino sa gobyernong ito pag sinabi nila na hindi pa nahuhuli si Bato dahil pag nahuli nila yan, idediretso nila yan sa dahig. So I'm giving them until tomorrow, in fact, 2 days, 48 hours. Kasi kung tinatago nila yan, within 48 hours, kinakailangan isurrender na nila yan sa ICC. So until 2 days have passed, well, hindi pa rin ako sigurado at hindi ako maniniwala na hindi nila hinuli si Bato dahil I can assure you, hindi nila aaminin yan. Dahil ang totoo dyan, idediretso nila sa dahig dahil takot sila na baka anytime mag-desisyon ng Korte Suprema na wala na jurisdiction ng ICC at hindi na siya mapapadala sa dahig. Abay, baka makaboto at baka manggulo pa si Bato sa impeachment trial. Yan ang iniiwasan nila. Okay? Anyway, pag-usapan din po natin sandali kung ano nangyari kanina sa impeachment. Sa totoo lang, wala pong masyadong nangyari. Patuloy po yung mga ina-identify nila mga records, patuloy yung pagpipilit ng prosekusyon na may mga irregularidad, pero patuloy naman ang sinasabi ng depensa na unang-una, lahat ng mga sinasabi ng testigong yan, at pareho pa rin naman pong testigo yan, ay personal observations niya. At hindi naging resulta ng isang notice of disallowance na magiging decision mismo ng COA. In fact, yung notice of disallowance, hindi pa yan yung pinal. Diba? Kinakailangan, umakyat pa yan sa COA Mbank para maging pinal. In other words, walang personal observation na katibayan na nangurakot si BP Sara ng kanyang confidential fund. Yan ay personal na observation lamang. Pero importante na inamin nitong witness na ito na wala siyang nakita ni isang sentimo na confidential fund na napunta sa bulsa ni Inday Sara. So dapat talaga i-dismiss na yan. Sa tingin ko, dahil ito'y 13th day na at everyday cost na taxpayers 25 million at sa ngayon wala pa talaga silang direktang ebidensya na nagpapakita na kahit anong kasalanan ni Inday Sara, nagsisisi na ngayon yung mga prosecution na yan. Kasi alam mo, pag ito walang nangyari sa kanila, wala naman talaga mangyari dahil walang ebidensya, talagang sira ang kanilang mga professional careers. Ang problema, miski sabihin na natin na sa politika, gigipitin ng mga senador para bumoto para sa conviction, kapag nakita naman ng taong bayan, wala talagang ebidensya at sa ngayon, wala naman kahit anong ebidensyang napapakita pa, baliwala yan. Baka yan pa ang inaantay ng taong bayan para talaga magkaroon na ng people power. Ang isang conviction na walang ebidensya, no? Hindi natin alam. Pero siyempre, hindi natin ma-explika kung ano nangyari sa mga naunang kasaysayan natin na 2 beses na nag-people power at ngayon, hindi pa nag-people power. Sa tingin ko, ako meron akong personal na dahilan na naiisip pero that's not for public discussion. Tsaka na natin pag-usapan iyan. Okay? So maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Again, paumanhin at medyo late tayo pero at least juicy ang ating naging broadcast, ha? At hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, sa inyong patuloy na pagtiwala, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating inang bayan,
at sa mga Duterte. Ito po ang inyong spokesagbayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I will love. God bless the Philippines and bye for now. O yan na nga kabibig. Ano ang inyong komento dito? For me, tama si BP Sara. Pwedeng gamitin ng Estados Unidos ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pwedeng ipakita ng Estados Unidos na ganito ka-unfair ang justice ng ICC. Mas lalo na kung si Bato madala sa ICC, 'di ba? O ipapadala nila sa ICC. 'Di ba kabibig? Imagine, kapwa Pilipino mo, tapos wala kang believe sa justice system sa Pilipinas. Tapos wala kang believe sa mga justices sa Pilipinas. 'Di ba isang malaking sampal sa Korte Suprema. Tapos ang Korte Suprema, parang ewan natin gumalaw ba, ginalaw ba, or may galaw ba sa petisyon ni Kitty Duterte at Baste Duterte. I'm sure sa Kitty, ang gigigil na yan eh. O nagigigil na yan. Pero maghintay tayo sa tamang panahon. Sabi nila, ang paghihintay na may pasensya at maraming pagpanalangin, may magandang maidudulot at masarap ang prutas at katas ng paghihintay. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.